Kwentuhan niyo nga po ako, nanay, tungkol sa inyo ni Colette. Kasi maliit pa yun si Colette. Yung papa niya umalis. Tapos pagdating ng panahon na nilabas ko na siya, yung nag-reunion. Tapos may mga pinsan ako doon sa amin, galing Jinsan. 4 na buwan si Colette, sabi niya, dalhin daw nila si Colette sa Jinsan. Sabi ko, ayaw ko ibigay. So sabi naman sa kanila na kawawa naman yung bata kasi may kapatid pa siya na maliit. Tapos pinag-isip-isipan ko na lang na binigay ko kasi kawawa yung anak ko na 3. Tapos sabi ko sa sarili ko, mabuti naman ang kalagayan niya. Pag dito siya sa amin, hindi siya makapasok, hindi siya makapag-aral kasi wala akong pera. Tapos ako lang isa ang nag-alaga sa kanya. Paano, hindi ko na si Colette, hindi ko na maalagan, kawawa naman siya. Kasi yung maliit pa siya, nagtatrabaho ako, nilagay ko lang siya sa duyan, tapos yung kapatid niya, si Sheila, may siyang taga-bantay. Pag uwi ko sa amin, galing ako sa trabaho, hinawakan ko na siya, kinuha ko siya sa duyan at saka hawak-hawak. Tapos kung makita ko siya, masakit ang dibdib ko. Tapos parang sumabog yung dibdib. Kasi umiyak ako ng malakas kasi hindi ko kaya na masaktan si Colette. Kaya nabigay ko siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gaano kabigat para sa iyo yung desisyon na nagawa mo na ipaubaya si Colette? Mabigat po. Kasi anak ko yun eh. Kasi ayaw ko nga talaga siya ibigay. Pero naisip ko na may kinabukasan siya doon. Hindi kagaya dito sa akin. Nakaramdam ka ba ng pagsisisi? Saan ka maiyak? Anong makakapagpaiyak sa'yo? Siguro yung parang ihag ako tapos sabihin na parang sorry. Sorry? Oo, na parang hindi niya nabigay yung mga bagay na dapat hawakan. Parang Sa family?